Itinago ni Marco ang asawa at anak niya sa kanyang ina upang protektahan ng mga ito. Matapobre kasi ang ina niya at napakataas ng standard nito para sa magiging asawa niya. Ngunit sa isang simple at ubod ng bait na babae siya nahulog. Walang iba kundi ang asawa niyang si Lovely. Pinaniwala niya ito na wala na siyang mga magulang upang hindi ito masaktan kung malaman ito ang katotohanan. Hindi rin ito alam na galing siya sa mayamang angkan dahil pinili niyang manirahan sa simpleng bahay. Ngunit lihim na pinapatakbo naman niya ang kumpanya na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit wala nga talagang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil nang malaman ng ina niya ang sikreto niyang pamilya, gumawa ito ng hakbang para ipahiya at mawala sa landas niya ang kanyang mag-ina. "Marco, tapos na ba?" "Yes, tapos na po." Matipid niyang sagot sa kanyang inang si Glenda. "Care to tell me everything about it?" "Tapos naman na, so sa tingin ko wala nang dapat pag-usapan." Seryoso't hindi nagpapatinag ang reaksyon ni Marco. "Mauna na ho ako." Paalam na niya dahil ayaw niyang mahuli for dinner. Inaasahan kasi siya ni Lovely at ng anak nilang babae na si Zoe. Sinabi niyang makakauwi siya ng maaga dahil tapos na ang proyektong ilang buwan rin niyang pinagfokusan. Ngunit hindi alam ng kanyang mag-ina na sa kumpanya siya nagtatrabaho. Ang tanging alam lang ni Lovely ay isa siyang engineer. Well, yun naman talaga ang tinapos niya. Pero dahil ipinamana na sa kanya ang kumpanya ng kanyang lolo, ay ito na ang pinagfokusan niyang trabaho. Guilty siya dahil sa pagsisinungaling niya sa kanyang mag-ina. Pero ito lang ang paraan upang maproteksyonan niya ang mag-ina niya mula sa matapobre at istrikta niyang ina na si Glenda. Gusto niyang mapanatili ang peace sa pagsasama nila ni Lovely, kaya kahit malaking kasinungalingan ay nagawa niya. Pikit mata na lang niya itong pinagsusumikapang pagtakpan. "Son, you're not coming with us? Gusto ng dad mo na sa bahay ka na mag-dinner." Bisita niya kasi ang kumpare niya at kasama ng mga ito si Mitch. "Pwede bang sa ibang araw na lang ho? Pagod na ho kasi ako. Wala rin akong oras para makipag-blind date. Kaya wag na sana ninyo kung ipilit sa kahit na sinong babae." Pakiusap niya sa kanyang ina. "Bakit? Bakla ka ba? Pinag-uusapan ka na ng mga amigas ko. Pati daddy mo nagtataka na anak. Hindi ka na bumabata. 32 ka na." Wala man lang ideya ang ina niya na 4 na taon na silang nagsasama ni Lovely. At ang anak nilang si Zoe ay 3 taon na. "Pwede bang wag na ninyong problemahin ng tungkol sa personal kong mga desisyon? Mauna na ho ako, ma." Paalam niya at dumiretso na sa kotse. Nakauwi siya sa munti nilang tahanan. Inabutan niya ang asawa niyang abala sa paghahanda ng dinner, habang si Ayesha ay karga-karga nito. Hinagkan niya si Lovely bago kinuha ang kanilang anak. "Dada is here." Tuwang-tuwa naman ang kanilang anak. "Naku, yung anak mo kanina pa hanap ng hanap sa'yo. Gusto ka nang makalaro." Naiiling pa si Lovely habang sa niluluto pa rin nakafocus. "Pagod ka na, ako na lang dyan." "Hindi pwede, maupo ka na lang dyan at makipaglaro sa anak mo." "Mahal, tumawag nga pala si tatay." "Bakit? May problema ba si na tatay at ang mga kapatid mo?" "Wala naman, pero kasi sa tagal nating hindi napapasyal, di ba? Ayos lang naman kung hindi ka pwede. Kasi alam naman nila na may trabaho ka. Pwede naman kami na lang ni Zoe." Paliwanag nito na nag-aalangan pa. Death anniversary rin kasi ni nanay eh. Pahabol pa ni Lovely. "Makakasama ako. You don't have to worry about that. Nakaset na ba ang date ng pagpunta? Para makapag-leave ako." Sa susunod na linggo sana. Advance lang ng ilang araw bago ang death anniversary ni nanay." Napatango-tango si Marco. "Alright, mag-file ako ng leave. Hindi pwedeng wala ako, miss ko na rin si tatay at ang mga bayaw ko." Nakangiting paliwanag niya rito. Hinanda ni Lovely ang dinner. Masaya silang kumain. At si Zoe, sinusubo-subuan lang ng kanyang asawa. Hindi niya na pinagawa sa kusina si Lovely dahil inaantok na ang kanilang anak. Siya na ang nagligpit at naghugas, habang ang asawa niya ay nauna na sa silid nila. Dinampot ni Marco ang cellphone niya upang tawagan ang kanyang sekretarya. Sinabi at binili niyang mawawala siya ng 1 linggo kaya wala itong tatanggapin na appointments. Nakita ni Marco ang mga skincare products ni Lovely na hindi naman ito nagagamit. Pagod ito palagi sa pag-aasikaso sa kanila.
kaya wala na itong oras para sa sarili. Gusto niyang kumuha ng makakatuwang nito pero si Lovely naman kasi ang mismong tumatanggi. Pumasok siya sa kanilang silid. Napangiti siya nang makita itong mahimbing na natutulog. Hindi niya naginising pa ang kanyang asawa. Sinilip din niya si Zoe sa sarili nitong higaan at mahimbing na ring natutulog. Hinaplos ni Marco ang buhok ng asawa. Pasensya ka na kung may sinesikreto ko sa inyo. Bulong niya. Nagising si Lovely na wala na sa tabi niya si Marco. Nagulantang siya sa oras dahil tinanghali na pala siya. Wala na din si Zoe sa higaan. Dali-dali siyang bumaba. Nakita niya ang mag-ama niya na hinahanda na ang almusal. Good morning! Bati ni Zoe habang may matamis na ngiti sa labi. Morning baby girl and good morning mahal. Bati niya sa asawa. Sorry, tanghali na ako. Ikaw na tuloy naghanda ng almusal. Sige na, breakfast ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho. Inaasikaso niya na si Marco. Inihatid nila ito sa labas. Si Zoe ay kumakaway sa ama. Pumasok na rin naman sila nang mawala sa paningin nila si Marco. Ngunit hindi pa man din nakakapagsimula si Lovely sa pagliligpit, ay may narinig siyang pumaradang sasakyan kaya dali-dali niyang inalam kung sino. Isang elegante, ngunit may edad na babae ang lumabas mula sa magarang sasakyan. Si Zoe karga-karga niya habang hinihintay ang paglapit ng babae. Nakakainsulto ang tingin nito at talagang hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sino po sila? Takang tanong ni Lovely. So, ikaw pala. Baliw na yata ang anak ko para pumatol sa gaya mo. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya ito sa amin. May problema po ba? Pasensya na pero hindi po kasi kita... Isang malakas na sampal ang natanggap niya. Napaiyak si Zoe nang makita siya nitong nasaktan. Pinatahan niya ang anak bago hinarap ang babae. Hindi ho kita kilala. Makakaalis ka na. Ngunit may ibinato ang babae sa kanya. Gusto mo malaman kung sino ko? Pumunta ka sa lugar na nakalagay sa invitation. Makikita mo rin ang asawa mo. Hihintayin ko ang pagdating mo. Pinagpagpa nito ang kamay nito at nag-alkohol. Disgusting! Bulong pa ng ginang. Umalis na ito. Dinampot ni Lovely ang invitation at nakita niya ang pangalan ng babae. Glenda Marquez, gaya ng apelyido ni Marco. Naisip tuloy niya kung konektado ba ito sa kanyang asawa. Lingid sa kaalaman ni Marco, na gumawa na ng hakbang ang kanyang ina upang mapaimbestigahan siya. Palagi na lang kasi itong uwing-uwi. Pero nang minsan niyang puntahan sa kondo, ay wala si Marco. Tumibay ang paghihinala ni Glenda nang makakuha na siya ng ebidensya. Hindi na pala talaga umuuwi sa kondo ang anak niya dahil may ibinabahay na ito. Malalim ang galit ni Glenda. Lalo pa nang malaman niyang hindi siya sinunod ng anak niya. Mababang uri lang ang napangasawa nito at taong bahay lamang. Wala man lang hinahawakang business. Hindi ito matatanggap ni Glenda kahit pa may anak na si Marco kay Lovely. Pati ang bata ay hindi niya tanggap dahil hindi niya pinangarap na magmula sa mahirap na babae ang magiging apo niya. San ka naman galing? Hindi ka maniniwala sa nalaman ko. Naiiling pa si Glenda nang sumagot sa asawa. Napakatigas ng ulo at tuso ng anak mong si Marco. He's not gay at nakumpirma ko yon. Oh, bakit parang disappointed ka pa rin? Dahil may pamilya na siya at may isang anak na. Matagal niya nang itinatago ang mag-ina niya. Palibhasa ay mula sa mahirap na ang kanyang babae. Siguradong pineperahan lang siya nun. Totoo ba yan? Ibig sabihin may apo na... Pinutol ni Glenda ang kanyang asawa. Don't you dare! Hindi ko kikilalaning apo ang batang yon. Ipapakilala ko sa kanila kung sino ko sa buhay ni Marco. Inimbitahan ko sa birthday party ko para malaman niya na ako lang naman ang ina ni Marco. Magagalit si Marco sa'yo. Mas galit ako. Galit ko ang intindihin ninyo. Hindi na kumibo pa ang kanyang asawa. Sa isip-isip ni Glenda, ipapahiya niya ang babaeng yun. Si Mitch lamang ang nararapat para sa anak niya. Ito lang ang bagay kay Marco at wala nang iba. Bipilit ito ni Glenda kahit saan pa sila umabot. Ginagawa lamang niya ito para sa kinabukasan ng anak niya dahil ayaw niyang samantalahin ito ng kung sino lamang na mababang uri pa. Glenda, ngayon pa lang binabalaan na kita na kung ano man ang iniisip mo. Huwag mong ituloy. Pamilya na siya ni Marco. Parte na siya ng pamilya.
Hindi mo na siya basta pwedeng galawin. Hindi talaga sila para sa isa't isa ni Mitch kung kaya kalimutan mo na ang plano mong ipaglapit sila. Dugot laman ni Marco ang nananalaytay sa batang yon. Sa makatwid, apo natin ang batang yon. Patuloy ang pangungumbinsi ng asawa ni Glenda, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Gagawin niyang ninanais ng kanyang puso. Samantalang si Lovely naman, nakatitig lang sa invitation na ibinato ng istriktang babae sa kanya. Sino nga kaya ito? Bakit ganoon na lamang ang pandidiri nito sa kanilang mag-ina? May galit ba ito sa kanila? O konektado ba ito kay Marco? Ngunit paano iyon mangyayari? Wala ni isang kamag-anak na ipinakilala si Marco. Habang ang ama't ina nito, sinabi nitong matagal nang yumao. Naguguluhan si Lovely. Ngunit agad niyang tinago ang invitation nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nakauwi na ang asawa niyang si Marco. Sinalubong niya na ito ng matamis na ngiti at mariing halik. Si Zoe ay abala sa paglalaro. Napagod din si Lovely dahil maghapon niyang karga ang anak habang ginagampanan ng gawaing bahay. Look at yourself, pagod ka na. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo na kumuha na lang ng kasama sa bahay? Hindi ko matiis na palagi kang pagod. Yakap siya ng asawa habang sinesermonan. Matigas kasi ulo mo eh. Dagdag pa nito. Bukas na bukas ay, ikaw talaga. Mas inuuna mo pa akong alalahanin, ikaw nga tong pagod sa trabaho. Hindi madali ang trabaho mo, habang ako nandito lang sa bahay. Hindi naman mabigat yon, ayos na ayos lang ako. Maganda pa rin naman ako sa paningin mo, diba? Tinitigan siya ni Marco. Hindi ka naging pangit sa paningin ko kahit kailan. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mata ko, Lovely. Mahal na mahal kita. Ikaw ang reyna ko at si Zoe ang prinsesa. Sinulyapan pa nito ang kanilang anak na hindi pa napapansin si Marco. Baby girl, tinawag na ito ni Marco. Daddy! Sumalubong na ito at iniwan ng nilalaro. Napangiti na lamang si Lovely bago sinimulan na ang paghahain. Ilang sandali pa, napasinghap siya ng agawin ni Marco ang hawak niya at paupuin siya. Mahal, pahinga ka lang, maupo ka na. I'll take care of this. Pambawi ko kasi madalas akong wala. Madalas akong abala. Ito na ang naghain. Hinayaan naman niya ang sweet niyang asawa. Salo-salo silang kumain. 3 lang sila, ngunit napakasaya naman nilang pamilya. Pinatulog na muna ni Lovely ang anak bago bumaba sa kusina upang palitan si Marco dahil ito na ang naghugas ng pinggan. Ngunit ang akala niya hindi pa ito tapos pero pagbaba niya, malinis na ang kusina. Bakit bumaba ka pa? I was about to go upstairs. Hinawakan nito ang kamay niya. Let's go to bed. Pilyo. Bulong niya na ikinatawa ng asawa. Ngunit wala naman itong hiniling ni hindi rin nangalabit. Wife's duty naman at ready naman siya always. Pero napakamaintindihin kasi ng kanyang asawa. Hindi siya nito pinipilit kahit kailan at palagi siyang inaalala kapag pagod siya. Gusto mo ng masahe? Pinisil niya ang ilong nitong matangos. Bakit pakiramdam ko, baldado ko pag nasa tabi kita? Oras na mawala ka sa tabi ko, para ako magiging pilay. Hinagka nito ang tungkil ng ilong niya. Hindi ako mawawala. Poprotektahan ko kayo ni Zoe kahit na anong mangyari. Nawala na sa isipin niya ang invitation dahil sa sweet niyang asawa. Pero buo na ang desisyon niyang pumunta upang malaman ang katotohanan na naisabihin ng babae. Curious din kasi siya, ayaw niya lang idamay ang asawa dahil marami din itong isipin. Siya naman ang nais nito kaya siya ang pupunta. Ipinagdarasal lang niya na sana hindi ito malaking problema. Ayaw kasi ni Lovely na maputol ang kasiyahan nilang pamilya. Muli niyang sinilip ang invitation na nilagay niya sa cabinet ng side table. Isa lang ang nasa isip niya. A-attend siya. Ingat ka, mahal. Matamis ang ngiti ni Lovely at ng kanyang anak habang kumakaway sa paalis niyang asawa. Dali-dali siyang pumasok sa loob pag alis nito. Ngayong araw ang party ng istriktang babae. Dapat siyang makadalo at dapat niyang malaman kung sino ba ito sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit napatitig siya sa anak niyang walang ideya sa nangyayari kung bakit siya nagmamadaling magbihis at natataranta. Napabuntong hininga siya bago ito kinausap. Pretty ba ang mami? Yes po. Sama ka kay mami, okay? Saglit lang naman yun, nak. Makakauwi agad tayo bago pa umuwi si daddy. Basta nak, behave ka lang, pwede po?
Tumango naman ito bago pinagpatuloy ang panunood ng Cocomelon. Simpleng kagayakan lang, walang arte. Pupunta sila sa venue. May kotse naman kaya hindi nila kailangan mag-commute. Natitiyak niyang magagalit si Marco kapag nalaman nitong nagmaneho siya. Ayaw kasi nitong pinagdadrive siya dahil sa mga balitang nadidisgrasya. Samantalang si Marco naman ay pumasok muna pero hindi siya whole day. Birthday kasi ng ina niya kaya kailangan niyang dumalo kahit wala sana siyang balak. Panigurado kasing nandoon si Mitch na palagi na lang nitong ipinipilit sa kanya. Hindi na rin siya nakapag-isip ng ireregalo sa ina. Ayaw naman sana ni Marco ng ganito pero malupit ang ina niya at mahigpit sa babaeng kanyang mapapangasawa. Hindi makakaya ni Marco na alipustahin ng mag-ina niya kung kaya pinili niyang protektahan ng mga ito kahit pa itagot pag sinungalingan niya ang mga ito. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya na sumama sa kanya. Mayayaman na mga ito, paniguradong magpapasikat na naman. Sabay-sabay na lang silang pupunta mamaya dahil maaga pa naman. Ngunit walang kaalam-alam na planado pala ng ina niya ang pamamahiya sa kanyang asawa at anak. "Ma'am, this way. Mamaya pa po sa venue. Iba daw po kasi ang attire sa party." Hinarang si Lovely ng dalawang lalaki. "May nakahanda po para sa mga bisita. Pero after party naman po, may susuot na ulit ang attire nyo." Paliwanag pa ng isa. Wala namang masamang tinapay kay Lovely. Wala din siyang naramdaman na masamang mangyayari since maayos naman ang approach sa kanya. Nagulat lang siya na pang janitress ang pinapasuot sa kanya. Pero naipaliwanag naman na for fun lang ang attire na ito at hindi naman permanent kaya hinayaan na lang niya. Si Zoe ay karga niya nang pumasok na sila sa venue. Ngunit sa kanya tinapat ang spotlight na nakapagpakabog sa puso niya ng mabilis. Lumitaw ang istriktang babae na nagbigay ng invitation sa kanya. Hawak nito ang microphone at mapang-insulto ang tingin sa kanila ni Zoe. Ang mga taong kasama nila, gulat din pero walang masabi. "Nakapunta ka pala. Look at yourself. Bagay na bagay ang suot mo sa'yo." Mas nakapagtaka lang na siya lang pala ang nakasuot ng janitress. "Sabi po, uto-uto ka naman. Mitch, punta ka dito iha. Sobrang layo sa'yo ng babaeng to. So payag ka na mababang uri lang ang nakadikit sa kanya imbis na ikaw? Hindi ko matatanggap yon." "May kasalanan ho ba kami sa inyo? Bakit minamaliit ninyo ang pamilya namin? Sino ho ba kayo?" Naluluha na si Lovely. "Alisin ho ninyo ang ilaw sa amin. Natatakot ang anak ko." Pakiusap pa ni Lovely. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ni Mitch. "No, we're not done here. Hindi ka pwedeng mambastos. Kinakausap ka pa ni tita." Naiinis na inirapan siya nito bago hinawi ang buhok. "Bastos? Ako? Hindi na ho makatao ang ginagawa nyo. Pinapahiya ho ninyo kami. Hindi na ninyo pinalampas na kasama ko pa ang anak ko. Akala ko ho, tao ka nga harap sa akin. Pinalampas ko ang pagpunta mo sa bahay na may nakakainsultong tingin. Inisip ko na baka ganoon ka lang talaga pero ngayon, malinaw ho sa akin na nasa dugo na talaga ninyo ang pagiging masama ng ugali." Hinaplos ni Lovely ang buhok ni Zoe. "Sorry anak, uuwi na tayo." Wika niya bago lumakad na. Ngunit hinabol siya ni Glenda. "Hindi mo ba talaga kilala kung sino ko? Pwes, ipapakilala ko. I am the mother of Marco. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Pinagsinungalingan ka niya, no? Kinasal siya sa hampas lupa na hindi man lang namin alam. Siguro dahil ayaw niyang ipaalam kay Mitch. Kasi naman si Mitch talaga ang gusto namin." Parang babagsak na sa panghihina si Lovely. Totoo ba ang nalaman niya? Hindi pa patay ang magulang ni Marco? Pero malinaw ang paliwanag nito sa kanya. "Hindi kita matatanggap dahil mababang uri ka. Hinding-hindi, pati ang anak mo. Malay ko ba kung sa anak ko talaga ang batang yan?" Tinakpan ni Lovely ang tenga ni Zoe. "Nakakaawa naman sila tita. Hayaan na natin. Baka matindi ang pangangailangan sa pera." Dagdag pa ni Mitch. Mariing napapikit si Lovely habang lumuluha. Ayos lang kahit siya na lang. Basta wag lang ang anak niya. Sinikap niyang maging matapang. "Makinang nga ho kayo, pero nabubulok naman ang loob ninyo." Sinampal siya ni Mitch. "How dare you? Bastos kang buwisit ka? Mitch!" Malakas at galit na boses mula kay Marco. Halos patay ni Marco sa tingin ng mga ito. Ngunit walang kasiyahan na naramdaman si Lovely kahit nasilayan niya ang asawa.
Puro tanong at sama ng loob ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. See what happened? Itinago mo sa amin, hindi ba? Pwes, magdusa sila. Galit si Glenda na ina pala ni Marco. Nare-respeto kita dahil ina kita. Pero hindi ka respeto ang ginawa mo sa mag-ina ko. Simula sa araw na to, pinuputol ko ang connection ko sa inyong lahat. Sana pwedeng sabihin na hindi na kita ina. Hindi na kita kilala. Binulyawan ni Marco ang ina. Gulat ang lahat maging si Mitch habang si Lovely ay nakayuko lang. Ipagpapalit mo kami sa hampas lupang yan? She's my wife. Wala kang karapatan na insultuhin at ipahiya ang asawa at anak ko. Ina lang kita. Dinuro niya pa ito. Ikaw ang gumawa sa sarili mo nito. Ikaw ang nag-alis ng pagrespeto sa'yo. And you? Hinarap nito si Mitch. Sino ka ba? I don't even like you. Walang-wala ka sa asawa ko. Hindi ka makakahabol sa kanya kahit katiting. Mga ugali niyong yan, mga buwisit kayo. Hindi makatao. Galit na napamura si Marco. Sinungaling ka. Sinungaling. Labis ang galit at pagluha ng asawa ni Marco. Mariin siyang napapikit bago napabuntong hininga. Sumenya siya sa mga kaibigan niya na iuwi na muna si Lovely at Zoe dahil kailangan pa niyang harapin ang kanyang ina. Hindi niya kayang palampasin ang ginawa nilang pamamahiya sa kanyang mag-ina. Nakuyom ni Marco ang kamao niya nang muling harapin ang kanyang ina. Ngunit dumating na ang ama niyang gulat na gulat din. Nauunawaan niya na wala itong kinalaman sa plano ng ina. Kung kaya, ang respeto niya mananatili sa kanyang ama. The party is done. Pasensya na po sa abalang nangyari. Naway maunawaan ninyo na problema ito ng pamilya. Ang ama na niyang nagsabi sa mga bisita at kanya-kanyang alis naman ng mga ito. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba aalis? Pwes akong kakaladkad sa'yo, Mitch. Hinawakan niya ito sa braso. Wala kang karapatan ni katiting na maliitin at insultuhin ang asawa at anak ko. Malakas pa niyang sigaw. No! Huwag mo siyang sasaktan. Pati si Mitch idadamay mo sa kahibangan mo. She's my daughter-in-law. Siya lang at wala nang iba. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Dinuro siya ng kanyang ina. Hibang na hibang ka na sa babaeng yun. Glenda! Malakas na sigaw ng ama ni Marco. Sobra ka na. Ganyan kasama ang ugali mo. Pati buhay ng anak mo gusto mong sirain. How dare you? Apo at manugang kong inaalipusta mo. Gusto mo si Mitch? Kung ganun ay pakasalan mo. Tito, at ikaw? Hinarap nito si Mitch. Bakit pumayag ka sa plano ng asawa ko? Wala ka bang sariling utak? O sadyang hindi mo ginamit? Bakit gusto mong naging ahas sa mag-asawa? Garapal kang babae ka. Sobra ka na kay Mitch. Sigaw ni Glenda. Napangisi si Marco. Grabe nito ipagtanggol ang babaeng ito. Habang siya at ang mag-ina niya, inaalipusta lang ng sarili niyang ina. Mas sobra kayo. Tandaan mo na anak ko ang sinisira mo. Hindi ka titigil sa kahibangan mo, Glenda. Pwes, mas maganda pang maghiwalay na tayo. Susuportahan ko ang anak ko at ang pamilya niya. Hindi ko kayang makisama sa taong hindi makatao kung ituring ang kapwa niya. Hindi porket nasa taas ka na, hindi ka na ibababa. Tandaan mo na may hangganan ng lahat. Ngayon, wala na ako magagawa kung itatakwil ka ng anak mo dahil sa ginawa mo. Iniluwal ko siya at halos ikamatay ko. Tapos ay ganito lang ang igaganti niya. Lumuluha si Glenda. Yan nga din ang pinagtataka ko eh. Dinala mo ko ng 9 na buwan. Minahal at binihisan. Halos ikamatay mo pa nga ang pagluwal mo sa akin. Pero ba't ngayon? Napakadali lang sa'yo na gawin to sa akin. Bakit sinira niyo yung buhay ng anak mo? Bakit? Gusto niyo na ba akong mamatay? Sabihin mo dahil handa akong gawin. Tantanan mo lang ang mag-ina ko. Napaiwas ng tingin si Marco. Nais na niyang humagulgol dahil sa sakit na idinulot ng kanyang ina. Ngunit nanatili siyang matatag. Muli niyang hinarap si Mitch. Hindi kita kailanman mamahalin. Maganda ka nga pero bulok ang pagkatao mo. Tumalikod na siya. Tinapik ng dad niya ang kanyang balikat. Ipaliwanag mo sa asawa mo ang lahat. Unawain mo siya dahil matindi ang kasinungalingan na ginawa mo. Mauunawaan rin niya pagtagal. Payo pa nito na ikinatango lamang ni Marco. Sa kotse pa lang, nanlalabo na ang mata niya dahil sa mga luhang kumawala. Ngunit sinikap niyang tatagan ang kanyang loob. Dinatnan niya ang bahay na tahimik at walang ilaw. Malakas ang kabog ng dibdib ni Marco habang binabaybay ang silid nilang mag-asawa. Ngunit sa labas pa lang ng pinto,
Narinig niya na ang iyak ni Lovely. Napaupo si Marco sa gilid ng silid at isinandal ang sarili sa pinto. Lumuluha siya habang kumikirot ang kanyang puso. Paano niya haharapin ang mahal niyang asawa? Labis ang pag-iyak ni Lovely. Para siyang pinaparusahan kahit wala naman siyang nagawang mabigat na kasalanan. Bakit? Bakit sa dami ng masamang tao ang pamilya pa nila? Halos mamagana ang mata ni Lovely sa labis na pag-iyak. Hindi niya na alam kung ano bang dapat niyang maramdaman. Bakit gano'n na lang ang pag-iinsulto ng ina ni Marco sa kanilang mag-ina? Itinago na nga ni Marco ang pamilya nila, tapos ganito pa. Litong-lito si Lovely. Hindi niya na alam kung saan ba siya lulugar. Paano pa bukas? Wala na ang tahimik at masaya nilang pagsasama. Pagdurusa na ang pumalit. Malalampasan pa ba nila ito kung sa una pa lang pala hindi na naging tapat ang kanyang asawa? Nakatulog na si Lovely sa pag-iyak. Nagising siya bandang 8:00. Magaang mata niya at ramdam niyang mahapdi ito. Dali-dali siyang bumangon upang tignan si Zoe dahil baka gising na ito. Hindi pa naman yata umuuwi si Marco. Hindi naman kasi niya ito naramdaman. Ngunit dinatnan niya ito sa sala na karga ang anak nila. Sa ginawa niyang pagsusuri ay galing din sa pag-iyak si Marco. Iwas tingin niyang kinuha ang bata. Hindi mo siya kailangang asikasuhin. Ako ang gagawa niyan. Lovely, pwede bang mag-usap na muna? Hindi na. Sa tingin ko hindi na yun kailangan dahil malinaw naman na nagsinungaling ka. Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil wala naman akong balak na idemanda ang mami mo at si Mitch. Palalampasin ko na lamang, wag na lamang sanang maulit. Uuwi na rin muna kami sa probinsya. Mas mapapaaga lang. Di mo na rin kailangang pumunta. Walang gana si Lovely. Hindi mo na ba ako mahal? There's a reason why I need to do that, mahal. Malambot ang tono ni Marco pero hindi ito tinatanggap ng utak ngayon ni Lovely. Nauunawaan ko na ayaw sa akin ng mami mo. Ang hindi ko maunawaan, ba't mo kailangang itago sa akin yun? Ba't sa tingin mo hindi kita maiintindihan? Sana nakapaghanda ko, di ba? Para kaming tanga ng anak mo eh. Umagos na naman ang luha ni Lovely. Dahil aalipustahin ka nila, lalo na ni mami, at hindi ko kayang makita. That's why I need to decide. Sana sinunod mo na lang yung mami mo na wag pumatol sa mababang uri. Di ka sana nahihirapan ngayon. Alam ni Lovely na sobra na siya, pero ito lang naman ang paraan niya para maibsan kahit papaano ang nasasaktan niyang damdamin. Bakit mo sinasabi yan? Bakit ko kailangang sumagot at ipaliwanag sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino ko o ba't ikaw ang pinili ko. Mahal na mahal kita. Lovely, wag mong ibaba ang sarili mo dahil lang sa mga sinabi nila. Ikaw ang asawa ko at ikaw ang buhay ko. Mahal ko kayo ni Zoe. Mahal na mahal. Niyakap siya ni Marco. Naisip ko lang na mas maganda si Mitch. Mas successful sa buhay. Bagay nga talaga siya sa'yo. Para akong surot sa buhay mo. Naawa ko sa anak natin. Bata pa siya, Marco. Ni walang muwang. Ngunit napakalupit nila sa kanya. Matatanggap ko sana kung ako lang eh. Nangihina si Lovely habang lumuluha. Ipaglalaban ko kayo. Hinding-hindi niya na magagawa sa inyo ang pamamahiyang ginawa niya. Ito ang pangako ni Marco. Marco, ayoko na dito. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Nanay mo siya, asawa mo ko. Paano na? Ina ko lang siya. Ngunit kahit na anong sabihin ni Marco, hindi ito kayang tanggapin ng puso ni Lovely. Ina pa rin ito ang babaeng umalipusta sa kanila. Bumaliktad o magunaw man ang mundo, mananatili itong ina ni Marco. Napagkasunduan nila ni Marco na lumipat na muna sa probinsya, malapit sa mga kapatid ni Lovely. Nais muna nilang palipasin ang sakit na dinanas nila sa lugar na ito. Kung kaya upang maging maayos sila, mananatili na muna sila sa probinsya. Ngunit ang pakiusap ni Lovely ay wag nang makarating pa sa tatay niya ang problema nila. Masama pa rin ang loob niya kay Marco pero asawa niya pa rin ito. Hindi man matanggap ng isipan niyang mga dahilan nito sa ngayon, pilit pa rin nilang aayusin ang kanilang pagsasama. At kung ang pagtakas ang solusyon, ay hindi magdadalawang isip si Lovely na gawin yun. Hawak ni Marco ang kamay niya habang minamaneho ng isa nitong kamay ang kotse. Si Zoe nasa backseat, may sarili itong upuan. Maaga silang umalis kung kaya tulog pa ang anak nila. Babawi ako pangako. Patawad sa nagawa kong pagsisinungaling. Hindi ko itiniwala na mauunawaan mong magiging sitwasyon. And it's my fault.
Ngunit ang pagprotekta sa inyo, hindi ko kailanman pagsisisihan, mahal ko. Nakafocus pa rin si Marco sa daan kahit nagsasalita ito. Napabuntong hininga si Lovely. Magaan naman na ngayon kahit papaano. Ngumiti siya kahit may kirot pa rin sa kanyang puso. Hindi mo kasalanan na ayaw ng ina mo sa amin ni Zoe. Hindi ko rin ipipilit na gustuhin niya kami. Pero sana wag mo siyang talikuran ng tuluyan. Hindi ako magagalit. Naniniwala ko na kahit anong sama ng isang tao, may soft side pa rin ito. Hindi ako magdadalawang isip na piliin ang mag-ina ko. Matigas ang paninindigan ni Marco. Hindi na kumibo pa si Lovely. Nakarating naman sila bandang hapon sa probinsya. Gutom na sila kung kaya bumili na sila upang may maipasalubong na rin sa pamilya ni Lovely. Masayang-masaya ang ama niya sa mas napaaga nilang pagpunta. Sana'y nagsabi kayo upang nakapaghanda kami. Wika pa ng ama niya, nakarga agad ang apo nito. Tay, hindi na ho kailangan. Si Marco ho kasi nakapag-leave ng mas matagal. Halina ho sa loob at pasilim na. Aya pa niya bago na una na. Nakita niya ang dalawa niyang kapatid na masayang-masaya sa pagdating niya. Pasensya na, wala akong pasalubong na naihanda. Biglaan kasi, sa susunod na lang ulit. Shopping ko na lang mga kailangan niyo sa susunod na araw. Nakangiting sabi pa niya upang mawala ang tampo ng dalawa. Malapit na ang death anniversary ng nanay ninyo. Salamat naman at kompleto. Pati si Marco ay nakasama. Matagal rin bago nangyari to. Tay, pinapasunod kasi kita, ayaw mo naman. Miss na miss ko na po kayo. Hindi na muna siya bumitaw sa yakap. Palihim na pinunasan ni Lovely ang nanggigilid niyang luha. Ikaw at si nanay ang kakambi ko palagi. Pero dahil wala na si nanay, ikaw na lang ho, tay. Natawa siya bago kumalas sa yakap. Bakit? May problema ba, anak? Marco, may tampuhan ba? Wala po, si tatay talaga. Miss na miss lang ho kita. Tay, may maganda pala kaming balita ni Marco. Hinawakan ni Lovely ang kamay ng kanyang asawa. Dito na po muna kami. Totoo ba, ate? Tuwang-tuwa ang bunso nila. Aba, magandang balita nga yan. Ngunit paano ang trabaho ni Marco sa Manila? Napag-usapan na po namin, tay. Hindi na po ninyo kailangang mag-alala. Napakamot pa si Marco sa batok nang sumagot ito. Tay, pwede ho bang makitira muna? Nahihiyaman si Marco, kinapalan na niya ang mukha niya. Abay, oo naman, etong mga batang ito. Bakit tinatanong pa yan? Bakante ang malaking silid. Sobra naman ang silid na naipagawa ninyo. Sakto para sa ating lahat. Yakang-yakat walang magiging problema. Hinayaan na muna ni Lovely ang asawa at ama niya na magkwentuhan habang umiinom ng beer. Si Zoe ay nasa mga kapatid niya, kaya siya na lang ang natira sa kusina. Napangiti siya nang makita ang mga kagamitan ng ina niya na alagang-alaga pa rin ng kanyang ama. Hindi maiwasang malungkot ni Lovely. Sa ganitong kabigat na sitwasyon na pinagdaraanan nilang mag-asawa, ito sana ang una niyang mapagsasabihan at masasandalan. Ngunit kailangang tanggapin ang katotohanan na hindi na babalik pa ang mahal nilang ina. Nauna na itong namayapa at kailangan nilang maging matatag. Sa tuwing sasapit ang death anniversary ng ina nila, binabalot ng kalungkutan ng kanyang puso. Nasabay lang na may naging problema kaya naging doble ang sakit. Hawak niya ang sandok na paborito ng kanilang nanay. Niyakap niya ito at inalala kung paano ito at gaano kasaya sa tuwing nagluluto ang kanilang ina. Miss na kita, Nay. Tila ba may yumakap sa kanya dahil may bumalot na malamig na hangin sa buong katawan niya. Hindi ako matatakot kung ikaw nga yan, Nay. Para siyang timang na kumakausap sa wala. Naalala pa nga niya ang ama niyang hindi niya nakitang umiyak kahit kailan. Dahil ba natatakot itong maging mahina? O natatakot ito na baka mahirapan ng ina nila kapag nakita nitong umiiyak ang ama nila? Sana kasing tatag din siya ng ama niya sa pagsubok na ibinigay sa kanila. Masaya naman ang mga unang araw nila kahit hindi pa masyadong humihilom ang puso ni Lovely. Pero dahil matibay ang pagmamahala nilang mag-asawa, naunawaan niya na nais lang talaga siya nitong protektahan. Isang linggo na sila sa probinsya at maayos naman silang naninirahan sa piling ng kanyang tatay. Natititigan niya na nga ito ngayon at parati pa nilang nadadalaw ang kanilang nanay. Nairaos ang death anniversary ng ina nila ng maayos kahit na may kaunting iyakan.
Nakatingin siya sa mag-ama niya na naghahagik-gikan. Nasa labas sila. Masarap kasi ang samyo ng preskong hangin at napapaligiran pa ng mga puno't halaman. Ito ang kapayapaan na nais niya. Malayo sa mga taong humuhusga sa kanilang mag-ina. Wala naman bang problema, anak? Napaawang ang labi niya sa biglang pagtatanong ng kanyang ama. Ine-imbestigahan yata sila nito. Ho, si tatay talaga. Maayos lang po lahat at wala hong problema. Sagot niya, ngunit hindi niya ito matitigan. Hindi na ho ninyo kailangan pang mag-alala, tay. Oras na may problema kami, ikaw lang naman ang masusumbungan ko eh. Tinanggap naman ito ang pagsisinungaling niya. O sige, basta pag may problema ay magsabi ka lang sa akin. At dapat na pag-usapan ng maayos. Hindi malulutas kung pag-aawayan lang o kaya'y palilipasin lamang ang sama ng loob. Powerful weapon ninyong mag-asawa ang pag-ibig na nasumpungan ninyo sa isa't isa. Hindi naman mabubuo yung apo ko kung walang pag-ibig. Binuo ninyo si Zoe na may matinding pagmamahal sa isa't isa. Dahil naniniwala ako na hindi siya ibibigay sa inyo kung hindi nyo itiniwala sa Diyos ang inyong pagmamahalan. Paliwanag at payo ng kanyang tatay. Matamis ang ngiti ni Lovely. Salamat po, tay. Samantalang pagsulyap niya kay Marco, may kausap na ito sa cellphone. Pinagmasdan lang niya ito at napansin niya ang gulat nitong ekspresyon. Nanikip ang dibdib ni Marco nang mabalitaan ang sinapit ng kanyang ina. Sa una ayaw niyang tanggapin dahil naniniwala siya na pakulo lang ito ng malupit niyang ina. Ngunit naka-video call sila ng ama niya at nakitang nakaratay niyang ina sa hospital bed. Tila ba paralisado na ito at wala nang ganang mabuhay. Nasasaktan si Marco na ganito ang kalagayan ng ina. Pero nasa puso pa rin niya ang puot. Hindi pa rin niya matignan ng diretso ang kanyang ina. Galit pa rin siya dahil sa pamamahiyang inabot ng kanyang mag-ina. Hindi na ako babalik sa Manila. Hindi na para ilagay ko na naman sa kapahamakan ng mag-ina ko. Matigas ang tanggi ni Marco kahit kumikirot ang kanyang puso. Ilang buwan na lamang ang itatagal niya, sabi ng doktor. Tapos ayaw pa niyang magpagamot at sumunod sa payo namin. Simula nang mabalitaan niyang iniwan mo ang kumpanya at lumipat sa probinsya, nawala na siya ng gana sa lahat. Matigas ang damdamin ng ina mo. Pero sa tingin ko naman hindi mo siya matitiis. Ikaw lang ang makakapagkumbinsi sa kanya na magpagamot. Huli na nang malaman namin na may taning na ang buhay niya. Pero may chance pa rin naman daw na baka sakaling madugtungan kahit maikling panahon lang kung susunod siya sa mga sinasabi ng doktor. Ngunit sa ginagawa niya, mas nais na nga yatang mawala ng ina mo. Nanggigilid ang luha ng ama ni Marco. Galit na galit ako sa kanya pero hindi ko matiis ang ina mo lalo't kailangan niya tayo. Hindi ko maipapangako na babalik ako. Pero pwede naman akong dumalaw-dalaw. Ito na lamang ang magagawa ni Marco. Hindi ba pwedeng dumito na muna kayo kasama namin? Hanggang sa makumbinsi lang natin siyang magpagamot. Sa kalagayan niya, hindi naman na kaya ng ina mong makapanakit pa. Bagsak na ang katawan niya. Mahina na rin ang boses. Hindi niya na magagawa mga bagay na kinatatakot mo. 1 linggo lang, ngunit napakalaki ng binagsak ng katawan niya. Mariing napapikit si Marco. I call you later, Dad. Paalam niya bago pinatay ang video call nang lumapit si Lovely sa kanya. Sinong kausap mo? Si Dad, kinakamusta lang ako. Pagsisinungaling niya. Ngunit kilala na siya ng asawa niya at hindi na ito kumbinsido na iyon lang ang itinawag ng kanyang ama. Maglilihim ka na naman ba? Para saan pa't naging mag-asawa tayo? Ang totoo, tumawag si Dad dahil nakaratay na sa hospital si Mommy. Malaki na ang binagsak ng katawan niya dahil na-diagnose na may malubha siyang sakit at may taning na ang buhay niya. Nautal si Marco bago napayuko. Hindi niya mapigilan ang mga luha niya. Niyakap siya ni Lovely na agad ring napaluha sa kanyang sinabi. We need to go back right now, mahal. Napaawang ang labi ni Marco. Pero bakit? Bakit mo gustong bumalik sa taong umaalipusta sa inyo ni Zoe? I can't. Oo, nasasaktan ako pero paano ka? Paano ang nararamdaman mo? Baliwala na ba yun? Hindi ko kayang baliwalain yun. Nanay mo pa rin siya, ano man ang nagawa niya. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang. Hindi matatanggap ng puso ko yun. Walang kakampantihan kung pababayaan mo siya. Hindi ko binaliwala ang nararamdaman ko. Pero hindi mo din naman siya pwedeng baliwalain.
Pero gusto ni Dad na doon muna tayo. Ihahanda ko lang ang mga gamit at kakausapin ko lang si tatay. Hindi mo kailangang sumama. Pwede naman akong umuwi tuwing weekend para magkasama tayo. Wala kang obligasyon sa kanya kundi ako lamang. May obligasyon na ako sa ina mo dahil mag-asawa tayo. Hindi kita pwedeng pabayaang mag-isa na humarap sa problemang to. Sasamahan kita kaya hindi mo na kailangang matakot. Buo na ang desisyon ko, huwag ka nang tumutol. Hinagkan siya nito bago pumasok sa loob ng bahay. Napakaswerte ni Marco sa kanyang asawa. Ito ang pumasok sa kanyang isipan. Grabe, walang pagdadalawang isip ang asawa niya. Samantalang si Lovely, masinsinang kinausap ang ama niya at ang mga kapatid niya. Biglaan kasi ang problema at nauunawaan daw naman nila kaya wala na siyang narinig pa. Di naman ni Lovely ang kanyang puso. Para sa asawa ko kaya ko to. Bulong pa niya bago ipinagpatuloy ang pag-iimpake ng mga damit nila. Gabi na nang dumating ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Wala pa sa bahay ang ina ni Marco kaya dadalawin na lamang nila ito pagtapos lang nilang mag-dinner. Habang ang ama niya, inaasikaso sila at ipinaliwanag ang kalagayan ng kanyang ina. Alam ba niya na uuwi kami? Tanong ni Marco. Sila lamang nag-uusap dahil abala si Lovely sa pagpapakain sa anak nila. Sinusulyap-sulyapan niya ang mag-ina niya habang sila ay nag-uusap. Alam niya na uuwi ka na, ngunit hindi ko sinabi ang tungkol sa pagsama mo sa pamilya mo. Pasensya ka na talaga anak. Ngunit sa tingin ko, malalaman lamang ng ina mo ang halaga ng pamilya kung makakasama niya kayo. Nakausap mo na ba ang asawa mo tungkol sa bagay na ito? Nalulungkot rin ang ama ni Marco pero wala naman itong ibang magagawa. Naiipit lang din ito sa sitwasyon. Ba't hindi na lang si Mitch ang kasamahin niya? Bakit ako pa? Hindi ba't gustong-gusto naman niyang babaeng yun? Tignan ko lang kung makaya siyang alagaan ni Mitch. Nahihiling si Marco. Marco, makikiusap lang sana talaga ako na unawain na muna natin ang mami mo. Mapapayag mo lang siyang magpagamot. Maaari na kayong bumalik sa probinsya. Ngunit kung pababayaan natin siya ngayon, mapapaaga pa lalo ang buhay niya. Mahal ko ang mami mo't alam mo yan. Masama man ang ugali niya dahil sa kakitida ng utak niya. Naniniwala kong may pag-asa pa. Ito ang pakiusap at paliwanag ng ama ni Marco na ikinatango niya. Dahil nakatulog na ang anak nila, hindi na muna niya isinama ang mga ito. Sila na lang ng ama niya ang tumungo sa hospital. Gising ang ina niya pero wala itong kibo nang siya ay makita. Inayos niyang sapin ng hospital bed na kinahihigaan ito. Maayos na ba ang pakiramdam niyo, mami? Baka mas ikituwa pa ninyo na may taning ng buhay ko. So what's the point? Bakit pa ako magpapagamot? Wala naman na akong halaga sa'yo. Wala na akong silbi sa'yo. Hindi naman ako bumalik para makipag-away at pag-usapan ng nangyari na. Pwedeng sa kalusugan mo na lang muna ang focus, mami. Totoo ba ang sinabi ng daddy mo na makakasama ka na namin? Maaliwalas ang ekspresyon nito nang magtanong. Oho, at kasama ko rin ho ang pamilya ko. Makakatuwang ko si Lovely sa pagbabantay sa inyo. Nawala ang ngiti nito. What? No, ayokong makasama ang... Mahina ka na pinipili mo pang sumigaw. Pwede bang makinig naman ho kayo kahit minsan? Naalala kayo ni Lovely imbis na magalit sa'yo. Masama ang loob ni Marco pero hindi niya magawang sigawan ng ina dahil sa nakakaawa nitong kalagayan. Sobrang payat nyo na. Hinawakan niya ang braso nito. Sana madugtungan pa ang buhay mo para naman makasama niyo ang apo niyong si Zoe. Gustong-gusto niya ang mga lola at lolo niya. Napakabait niyang bata. Nanggigilid ang luha ni Marco. Hindi kumibo ang kanyang mami. Nakita niya na nanggigilid din ang luha nito. Iniwan na muna niya ito at nagpaalam na bibili ng paborito nitong ulam. Ayon sa doktor, pwede na sa bahay magpatuloy ang kanyang ina sa bedrest nito. At kasabay nun ay ang gamot na kailangan nitong inumin ng hindi nakakaligtaan. Naibili na rin ang mga bawal na pagkain at ang mga nararapat. Nakalabas rin kinabukasan ng kanyang ina. Hindi na nga nakadalaw ang asawa at anak niya dahil palabas naman na. Sinabi na lang niya na maghanda na lang ito ng pananghalian. Masayang niluto ng asawa niya ang paborito ng kanyang ina. Malaki talaga pasalamat niya kay Lovely dahil sa pagiging maunawain nito. Si Mitch
ay hindi niya nakita na dumalaw sa hospital simula nang makauwi siya. Tapos na ang niluto ni Lovely na pananghalian. Si Zoe, masayang naglalarong mag-isa habang siya, hinihintay na lamang ang pagdating nila Marco. Narinig niya ang kotse kaya inayos niya ang sarili. Nakahanda si Lovely sa kung anumang pangiinsultong matatanggap niya. Hindi na siya magugulat dahil nakaharap naman na niya ito. Isang matamis na ngiti ang kanyang isinalubong. Magandang tanghali po. Hinihintay niya ang pagbulyaw nito at pagtaboy sa kanya pero wala itong sinabi. Pero naroon pa rin ang pakiramdam na ayaw talaga nito sa kanya. Hindi nga siya pinagsalitaan, hindi rin naman siya pinansin. Ibinaling na lang niya ang tingin niya sa ama ni Marco. Dad, salamat naman po at nakauwi na po kayo. Salamat sa mga inihanda mo, iha. Ngumiti lang siya bago iginiya ang mga ito sa dining area. Walang kasambahay sa mansyon. Istrikta daw kasi ang ina ni Marco. Ayon sa ama nito kaya walang tumatagal. Hanggang nagpas siya na weekly na lang siyang maglilinis at maglalaba. At dahil mananatili naman sila pansamantala dito, kaya na niyang gawin yon. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Mami. Masarap ang luto ng asawa ko. Tikman mo. Dapat kang kumain dahil may mga gamot kang dapat na inumin. Paliwanag ni Marco. Si Lovely ay nakamasid lang. Pinapakain rin niya si Zoe na katabi naman ng lolo. Tuwang-tuwa ang ama ni Marco sa anak nila at tanggap na tanggap si Zoe. Sana pati ina ni Marco. Lumambot na rin sa anak nila kahit papaano. Lola, are you sick po? Ipagdarasal po kita. Natatakot man ng bahagya, nagawa pa rin ni Zoe na kausapin ng lola nito. Tinignan lang ito ni Glenda kaya napayuko si Zoe. Ayaw po ba ni Lola sa akin? Nakasibing tanong nito sa kanya. No, may nararamdaman lang si Lola. Bulong niya bago ito sinubuan ng pagkain. Eat lang anak, eat lang. Gusto kong mamahinga muna. Wala akong ganang kumain. Wika nito bago pa siya sinulyapan. Napansin niya ang pag-iba ng aura ni Marco. Pero kinausap niya ito sa mata na para bang sinasabi niyang ayos lang, tiis lang. Tumango ito bago inalalayan na si Glenda para makapagpahinga na muna. Napabuntong hininga naman si Lovely bago ipinagpatuloy ang pagpapakain sa anak niya. Hindi mapakali si Lovely dahil alam niyang hindi kumain si Glenda. Kaya kahit 2:00 ng tanghali na, ipinagluto niya ito ng lugaw. Si Marco ay may kailangang ayusin sa kumpanya. Dahil ayon sa ama nito, namamroblema na ito simula nang umalis si Marco. Sila lamang 3 nila Zoe ang naiwan sa mansyon. Si Zoe ay mahigpit ang bilin niya na wag pupunta sa silid ni Glenda. Kung maglalaro man ito'y sa sala lang at sa sarili nilang silid. Madali naman itong pagsabihan kaya wala siyang problema. Madahan siyang pumatok nang makakatok siya. Ma'am, hindi ka po kumain kaya naghanda po ko ng lugaw para sa inyo. Dahil iniisip ni Lovely na baka ayaw nito sa pagtawag niya ng mami, kaya iniba na lang niya. Siya na ang mag-a-adjust sa taong may sakit. Siya na ang uunawa dahil mas malawak ang kanyang isipan. Hindi kita inutusan. Baka ano pang masabi ng anak ko. Mahina ang boses nito. Hindi po, kusang galaw ko po to. Ito po, kumain na po kayo. Mainit lang po kaya palalamigin ko muna. Tinabig nito ang hawak niya kaya natapon ito sa kanya. Impit na napadaing si Lovely ngunit hindi niya sinisi si Glenda. Pasensya na po, ikukuha na lang po kita ulit. Lilinisin ko lamang po itong natapon. Mangilid-ngilid ang luha ni Lovely pero tinatatagan pa rin niya ang loob niya. Nakatitig lang sa kanya si Glenda. Nilinis niya ang natapon. Sa kusina ay nakita niyang namumula niyang braso dahil sa mainit na lugaw. Natitiyak niyang magpapaltos ito. Ngunit agaran naman niyang nilagyan ng ointment upang maibsan ng hapde. Bumalik siya sa silid. Bakit bumalik ka? Pwedeng wag kang magbait-baitan. Hindi siya kumibo. Pinalamig lamang niya ang lugaw at awang-awa siya sa itsura ni Glenda. Peki kang babae ka. Alam kong napipilitan ka lang. Sumisigaw ito pero napakahina ng boses. Masakit pong mawala ng ina. Danas ko po yun. Sana po wag muna ninyong iwan si Marco. Mahal na mahal po niya kayo. Ayoko pong dahil sa akin masira kayo ng tuluyan. Hindi po kaya ng puso ko na mangyari yun. Hayaan na lang po ninyo kung gawin ito alang-alang sa asawa at anak ko. Gusto kong kahit sila na lang po kahit wag na ako. Gustong gusto po ni Zoe na mapalapit sa inyo.
Inilapag ni Lovely ang lugaw sa side table. Malamig na po ito. Kaya kung may kailangan ka po ma'am, tawagin lang po ninyo ko. Iiwan ko lamang pong bukas ang pinto para marinig ko po agad. Bilin niya bago lumabas na. Napahilamos si Lovely sa muka, kasabay nito ay ang pag-agos ng kanyang luha. Napakahirap, pero yakang-yaka naman siguro niya. Soon ay magbubunga rin ang pagtitiis niya. Zoe, dito ka lang. Bilin niya sa anak nang may narinig siyang kotse sa labas. Titignan niya kasi kung sino. Ngunit nakita niya si Mitch na pusturang-pustura. Pinilit niyang kausapin ito ng maayos since gustong-gusto nga ito ni Glenda. May kailangan ka? Why are you here? What is happening here? Hindi ito makapaniwala. Dito muna kami habang nagre-recover ang mami ni Marco. May problema ba, Mitch? Asawa naman ako ni Marco ah. Sa tingin ko, hindi na dapat tinatanong yan. Nilakasan niya ang loob niya. Parang kailan lang nakakaawa kang iniinsulto ni tita. Ganyan kakapalang mukha mo? Wow, amazing! Pagak pa itong tumawa. Hindi ba't sa ating dalawa ikaw itong makapalang mukha? Hindi ka parte ng pamilya namin ni Marco. Pero kung makasiksik ka, kulang na lang lingkisin mo yung asawa ko. Wala akong oras makipagtalo at mas lalong wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Nasa silid siya kung siya ang kailangan mo. Tinalikuran niya ito. Inaya niya si Zoe sa silid upang magkulong muna. Ayaw niyang makaharap ang impokritang si Mitch. Dumiretso naman si Mitch sa silid ni Glenda. Nakita niya itong hirap kumain. Nandidiri man siya sa itsura nito, ay nagkunwari siyang nag-aalala dito. Tita, super worried na ako. Ba't naman kasi hindi ka kaagad nagpagamot eh? Ikaw pala, nung nakaraan pa kita hinihintay, hindi ka man lang dumalaw. Umisip siya ng dahilan kahit na busy lang naman siyang makipag-party. Busy sa work, tita. Sorry. Bawi ako sa'yo today. At nga pala, nandito na pala ang hampas lupang mag-ina. Hindi kumibo si Glenda. Don't tell me, tita. Hinahayaan mo na lang sila. May magagawa pa ba ako sa sitwasyon kong to? Nakakasawang sumigaw at magalit. Mas nauubos ang lakas ko. Napangiwi siya dahil may samid-samid pa si Glenda ng lugaw sa bibig. Can you help me? Nahihirapan akong... OMG, tita, mahina ang sikmura ko eh. Pasensya na pero pwede akong kumuha ng alalay mo. Never mind. Ilang sandali pa, bigla na lamang pumasok si Lovely. Nagulat pa nga si Mitch kasi na-focus siya sa pakikipag-chat sa kanyang kaibigan. Hindi kasi matiis ni Lovely na hayaan si Glenda kaya sinilip niya ito sa silid. Ngunit nakita niyang wala namang pakailam si Mitch dito. Kaya naman pumasok na siya sa loob. Pinunasan niya ang bibig nito. Masaya po kung halos maubos ninyo ang lugaw. Kung may kailangan ka po, tawagan niyo lang ako. Hindi kumibo si Glenda, pero hindi rin galit ang ekspresyon nito sa kanya. Napasulyap siya kay Mitch na wala namang ginagawa, naiinis pa sa kanya. Pwedeng sa ibang araw ka na lang pumunta. Dapat ay nagpapahinga siya ngayon. Padabog itong lumabas. Sinundan niya ito hanggang sa sala. Mukha namang hindi ka nag-aalala sa kanya eh. Inakala mo siguro na nandito ang asawa ko, no? Mitch, pwedeng galingan mong magpanggap? Halata ka kasi masyado. Tumatapang ka na ah. I like that attitude, Lovely. Ganyan nga, ilabas mo ang totoo mong kulay. Pinoprotektahan ko lang ang mga taong mahalaga sa akin. Lalaban ako kung kinakailangan. Tama na ang isang beses na pang-api mo sa akin. Wala kang karapatan, Mitch. Ngayon palang binabalaan na kita na tigilan mo ang asawa ko. Dahil kahit sino pang kakampi mo, wala akong pakialam. Sinalubong niyang titig nito. Sa susunod ho, ako na lang ang tawagin ninyo. Wala po akong reklamo dahil bukal po sa puso ko na asikasuhin ang ina ng asawa ko. Wika ni Lovely habang nililinis ang kalat ni Glenda sa kama. Dahil mahina na ito, ultimo pag-ihi, hindi na nito kinakaya ng mag-isa. Bakit ginagawa mo pa rin to sa akin? Kahit hindi maganda ang turing ko sa'yo. Iwasang tingin ni Glenda sa kanya. Napabuntong hininga si Lovely bago sumagot. Dahil nga po kahit anong mangyari, ina pa rin kay ni Marco. Hindi po ako anghel. Pero hindi po ako masamang tao para pabayaan ka na lang. Hindi na ito kumibo pa. Lumabas na siya nang malinis si Glenda. Bandang 7:00, dumating si Marco. Bakas ang pagod sa galaw at ekspresyon nito. Ipinaghain niya ang kanyang mag-ama. Habang ang ina nito, dinalahan niya ng pagkain sa silid.
Hindi na kasi ito pwedeng palaging lumalakad dahil kailangan nito ng bed rest. Sasilid muna ako ng mami mo. Ikaw nang bahala kay Zoe. Bulong niya kay Marco. Ha? Bakit ikaw pa? Dumito ka na't kumain. No, ayos lang ako. Hindi naman niya ako inaaway eh. Ayaw sana ni Marco pero wala itong nagawa kundi hayaan na lang siya. Sa pagpasok niya sa silid, nadatnan niya itong tulala. Hindi siya nito binigyan ng tingin kaya siya na ang bumasag sa katahimikan. Sabi ni Marco, may kailangan ka pa pong inumin na gamot. Nandito ho ako para pakainin ka, ma'am. Tiningnan siya nito bago sumagot. Bakit? Katulong ka na ba dito? Hindi umimik si Lovely. Pinalamig niya ang pagkain. Subuan ko na po kayo, ma'am. Basag niya sa namayaning katahimikan. Pwede pong huwag ka nang mailang? Sinong hindi maiilang? Ma'am, patawag mo sa akin. Inako mo na ba ang pagiging alila? Inirapan pa siya nito. Kung mami naman ho yung itatawag ko, mas lalo kayong mai-stress. Ayos na ang ma'am para hindi umuusok ang ilong niyo sa galit. Pagiging matapat ni Lovely. Napakapilya mo. Sinubuan niya ito't wala naman itong naging tutol. Masaya nga si Lovely kasi tila ba suko na si Glenda at nais na nito ang pag-aalaga niya dito. Sa kama habang kapwa sila nakahiga ni Marco, bigla na lamang nagtanong ang kanyang asawa. Tinitiis mo lang si mami, pero ba't nagpapanggap ka pa sa akin? Asawa mo ko kaya pwede mong sabihin ang lahat sa akin. Hinarap niya si Marco. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. Problemado ka na sa kumpanya. Sa tingin mo nais ko pang dumagdag? Simple lang naman ang pagiging masungit ng mami mo, hindi gaya noong una. At saka si Mitch lang naman talaga ang kinaiinisan ko. Lalo pat ang kapal ng mukha niyang sumulpot. Pero sa hospital ni hindi nagawang. Natigilan si Lovely dahil nadulas ang bibig niya na galing kanina si Mitch habang wala ang mag-ama. Ba't ngayon mo lang sinabi? Wala siyang karapatan na tumapak sa mansyon at lalong wala siyang karapatan na awayin ka. Inis na dinampot nito ang cellphone. Ipapaalam ko to sa magulang niya. Ngunit bago pa matawagan ni Marco ang magulang ni Mitch, pinigilan niya na ito. Ayaw na ng iskandalo o away ni Lovely. Hindi naman na siya papayag na maapi pa ni Mitch. Handa na siyang ibalik ang mga gagawin nito sa kanya. Tandaan mo to, mahal ko. Hinagkan niya ang tungkil ng ilong ni Marco. Mahal na mahal kita. Hindi ka maaagaw ng kung sino man sa amin ni Zoe. Hindi ako papayag. Hindi na ako iiyak na lang at magiging kawawa. Makikipagbugbugan ako, maipaglaban ko lang ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na mauulit ang kinatatakot mo, mahal. Tumapang na ang mahal ko ah. Oo naman, para sa inyo ni Zoe, walang hindi ako kayang gawin. Ang tanging hiling ko lang naman, Marco, wag mong sirain ang tiwala ko. Wala nang lihim at hindi na kailangang itago. Poprotektahan nating dalawang binuo nating pamilya. Walang pasabing hinalikan siya ni Marco. Lumalim ang halik nila hanggang sa naganap ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Pagod at puyat man si Lovely dahil sa napasarap na banding nila ni Marco kagabi, maaga pa rin ang gising niya. Ipinaghanda niya si Marco ng almusal pati na ang anak nila. 1 linggo pa daw magiging abala ang mag-ama sa kumpanya, kaya palagi munang wala ang dalawa. Matapos lang makaalis nila Marco, ay ang ina naman itong si Glenda ang kanyang inasikaso. Ma'am, kain na po. Pwedeng tantanan mo na ang pagtawag ng ma'am sa akin. Nakakairita. Hindi siya kumibo. Pinalamig niya ang pagkain pero nakalimutan niya na patayin ang pinapainit niyang tubig kaya nagpaalam muna siya saglit. Iniwan lang niyang bukas ang pinto. Hindi niya namalayan na nakapasok pala si Zoe sa silid ng lola nito. Bakit nandito ka? Hindi ka ba natatakot sa akin? Nakataas ang kilay ni Glenda sa apo niyang si Zoe. Pero imbis na matakot, ngumiti lang ito at tumabi sa kanya. Lola, wika pa nito na nakapagpalambot sa kanyang ekspresyon. Bakit? Pagagalitan ka ng mami mo kapag nakita ka niya dito. Lola, hungry ka na. Turo nito ang pagkain. Babalik din dito ang mami mo para pakainin ako. She's kind pero masyadong mabait. Naiiling nga si Glenda dahil kinakausap niya ang walang muwang niyang apo. I love you, Lola. Nanggigilid ang luha ni Glenda. Zoe, hindi ba't sinabi ko sa'yo na sasala ka lang? May takot sa aura ni Lovely. Pasensya na po, hindi ko nabantayan ang anak ko. Pinigilan niya si Lovely. Why?
Ayaw mo ba siyang palapitin sa akin? Po, hindi naman po pero baka po kasi naiirita ka lang kasi madaldal po si Zoe. Ayos lang, kaya pabayaan mo siyang maglibot-libot. Hinaplos ni Glenda ang buhok ni Zoe. She's so pretty. Apo ko naman siya kaya pwede siya dito anytime. Napaawang ang labi ni Lovely sa kanyang sinabi. Gutom na ako, pwede na ba akong kumain? Natauhan si Lovely at agad na kinuha ang plato upang pakainin ang biyanan niya. Sa ilang araw na palaging sila ang naiiwan sa mansyon, ay napansin ni Lovely ang pagbabago ng ina ni Marco. Palagi na itong nakangiti sa kanya. At higit sa lahat, tila ba tanggap na nito ang anak nila ni Marco. Palagi na kasi si Zoe sa silid nito, naglalaro at nakikipagkulitan. Bumubuti rin ang kalusugan ni Glenda, hindi man makita sa ngayon dahil nga matagal pa bago nito mabawi ang dating timbang. Pero kampante na si Lovely na maluwag na sa puso ni Glenda na tanggaping apo nito si Zoe. Masaya niya itong ibinalita sa kanyang asawa at maging ito hindi makapaniwala. Talagang ang nagbunga ang pagtsatsaga ni Lovely na mapansin din ni Glenda ang pag-aalala at pagiging totoo niya. Mahal, makakauwi ka ba ng mas maaga? Si Dad din ba? Sa cellphone lang sila nag-uusap. Sorry mahal, pero kasi hindi ako makakauwi ng maaga. Baka hating gabi na. Huwag na ninyo akong hintayin for dinner. Si Dad maaga naman siya ngayon, kaya siya na muna ang bahala kay Mommy. Napabuntong hininga si Lovely. Sayang naman kasi ang hinanda niya para sa asawa. Bukas ko na lang ipapatikim sa iyo ang gawa kong cake mahal. Busy ka man sa trabaho, huwag kang magpapalipas ng gutom. Ipangako mong kakain ka. Mahigpit niyang bilin sa asawa bago ibinaba ang tawag. Nauunawaan naman niya na abala ito pero hindi niya maiwasang malungkot. Dala-dala tuloy niya ang lungkot nang dalahan niya ng merienda ang maglola. Napansin yata ito ni Glenda kaya agad itong nagtanong sa kanya. Bakit tila simangot ka dyan? Ho, bakit nga? Muli nitong tanong. Mababaw na dahilan lang po. Akala ko po kasi makakauwi si Marco. May gusto pa naman po sana ako ipatikim sa kanya. Napakamot pa siya sa batok. Ligpitin ko lang po ito, makalat na po kasi. Bakit hindi mo siya puntahan? Parating naman na ang daddy mo, may magbabantay na kay Zoe. Sige na, hatiran mo siya ng sinasabi mong nais mong ipatikim. Talaga po? Pwede po? At sinong nagsabing hindi? Sinabi ko bang hindi pwede? Ilang linggo ka na ba rito? Wala ka namang narinig sa akin. Pilya ka talaga? Sige na, hintayin mo lamang ang daddy mo para may kasama kami ng apo ko. Naluha si Lovely. Tanggap na nga rin yata siya nito. Hindi kita pinapaiyak, umayos ka. Baka ano pang isipin ng apo ko. Masaya lang po ako. Sobrang saya ko po. Dapat na nating kalimutan ang mga nangyaring hindi maganda. Ngunit wala akong magagawa kung masama ang loob mo sa akin at magtatanim ka ng galit. Tumahan kang ang bata ka? Saway pa nito sa kanya bago iniwas ang tingin sa kanya. Niyakap niya si Glenda. Sobrang saya ko po talaga, Mami. Sa wakas, nagawa niya itong matawag na Mami nang hindi naiilang at natatakot. Masaya siyang lumabas habang si Glenda, pinahid ang luha niya na pinipigilan niya habang kaharap si Lovely. Hinagkan din niya ang kanyang apo na abala sa paglalaro sa tabi niya. Masayang gumayak si Lovely. Ginamit niya ang kotse ng mag-asawa upang hindi na siya mag-taxi. Itinuro naman sa kanya ng ama ni Marco ang lokasyon ng kumpanya. At dahil hindi naman bago sa kanya ang lugar na ito, madali niya itong mahahanap. 8:00 na siya nakarating. Sinabi lang niya sa guard na asawa siya ni Marco, kaya agad siya nitong binigyan ng access. Di na nga siya nagpasama kasi naituro naman na sa kanya nito ang opisina. Ngunit ang masayang aura niya, napalitan ng gulat at pagtataka. Nakita niya kung paano lamutakin ni Mitch ang labi ng asawa niya habang nakaupo ito sa hita nito paharap kay Marco. Gusto din ba ni Marco ang nangyayari? Ito agad ang pumasok sa kanyang isipan. Hinapit ni Marco ang bewang ni Mitch na mas nakapagpabigat sa loob ni Lovely. Tila ba gusto nga nito ang nagaganap. Mabigat ang paghakbang niya palapit sa dalawa. Ibinato niya ang dalasanan niyang pagkain sa mga ito. Nagulat si Mitch at agad na umalis sa hita ng kanyang asawa. Ngunit si Marco, namumula na para bang may kakaiba sa asal. Malandi ka! Baboy! Mga baboy kayo! Stop!
Ginusto namin to ni Marco. Pwede bang wag kang ignorante? Nakita mo naman kung paano niya ako halikan, di ba? Problema na yun ng asawa mo. Nakita mo na? Basta ginusto ko, makukuha ko. Mali ka ng kinalaban, Lovely. Pero mabilis na hinablot ni Lovely ang buhok nito. Sa galit niya, sumabog na yata siya at nawala sa sarili. Ngunit si Marco, wala itong ginagawa. Napatulala ito at nangihinang nakaupo lang. Para bang ang init-init nito. Marco, ano? Ganyan na lang? Buisit ka? Minahal kita. Ibinigay ko ang tiwala ko sa'yo. Lumuluha si Lovely habang hawak pa rin ang buhok ni Mitch. Sa ingay nga nila, naalarma ang mga bantay. Inawat sila nito pero si Marco na dapat sanang babalingan niya ay biglang bumagsak. Naguguluhan si Lovely pero hindi niya matiis ang asawa niya na makitang tila bawala sa sarili. Isinugod si Marco sa hospital habang si Mitch madaling-madali sa pag-alis. At dahil abala siya kay Marco, nawala na ang atensyon niya rito. Sa hospital ay siya lang mag-isang naghihintay. Dahil oras na malaman ito ng ina ni Marco, baka makasama lang ito dito. Ma'am, ano po kayo ng pasyente? Tanong ng doktor. Asawa po. Parating na po ang pulis na mag-iimbestiga sa asawa nyo. Nakita po sa medical na gumamit ng bawal na gamot ang asawa nyo. Ma'am, may kinalaman po ba kayo dito? O ngayon lang din po ninyo nalaman na gumagamit ang asawa nyo? Ho, hindi ho adik ang asawa ko. Hindi po siya gumagamit ng bawal na gamot. Si Mitch, siyang may pakana nito panigurado. Saksi ako. Pwede kong patunayan na siyang may gawa. Hintay na lang po natin ang mga pulis, ma'am. Natutop ni Lovely ang bibig niya at tahimik na umiyak. Sigurado si Lovely na may ginawang walang yang babaeng yun sa asawa niya. Nahusgahan agad niya ito. Hindi man lang niya inalam muna. Ngunit sa sitwasyon na yun, malibang naging reaksyon niya. Nauna ang sakit at galit, imbis na alamin ang sitwasyon. Sino man ang makaranas nun, natitiyak niyang hindi rin makakapag-isip ng maayos. Pinakalma ni Lovely ang kanyang sarili. Sa ngayon, wala pa siyang balak na sabihin sa ama ni Marco dahil alam niyang mabibigla ito at mas lalong ayaw niyang ipaalam sa ina nitong nagre-recover pa lamang. Ngunit sa isang oras na paghihintay na magising si Marco, bigla na lamang sumulpot ang ama nito kasama si Zoe. Gulat na gulat si Lovely kung paano nito nalaman na nasa hospital sila ngayon gayong wala naman siyang tinawagan. Dad? Iha, kamusta si Marco? Ikaw ba'y maayos ka lang? Pinakiusapan ko muna ang kakilala kong samahan si Glenda sa bahay. Hindi ko naman pwedeng iwanan si Zoe, kaya isinama ko na lang. Nak, ba't naman hindi ka agad nagsabi sa amin? Pero paano niyo po nalaman? Sinabi sa akin ni Glenda. Hindi ko rin alam kung paano niyang nalaman. Pero ang alam ko galing doon si Mitch. Galit na galit ang mami ninyo kay Mitch sa hindi ko malamang dahilan. Halos isumpa ito ni Glenda. Samantalang malapit naman sila sa isa't isa. Binilin din niya na wag tatanggapin si Mitch. Paliwanag ng ama ni Marco na gulong-gulo din. Ikaw ba'y may alam ka? Pwede bang ikwento mo sa akin? Dad, inabutan ko pong naghahalikan sila sa opisina. Galit na galit po ako kaya kung ano-ano pong nasabi ko sa kanilang dalawa. Ngunit napansin ko pong iba ang asal ni Marco. Hanggang sa kinailangan na nga po siyang isugod sa hospital. Dahil na rin po sa pamumula niya sa buong mukha niya. Sabi po, dahil daw sa bawal na gamot, hay daw si Marco. Pero dad, kilala ko ang asawa ko. Mautal-utal na nagpapaliwanag si Lovely habang tulo-tulo ang kanyang luha. Pero kalmado naman na po si Marco. Sabi rin po nang tumingin sa kanya, allergic reaction raw po yung pamumula sa buong mukha niya. Iimbestigahan daw po siya pati si Mitch upang masuri nila ang sitwasyon. Si Mitch po sa tingin ko magtatago na siya. Lalo't may involved na pong investigasyon. Galit na nakuyom nito ang kamao. Humanda sa akin ang babaeng yun. Tumaas ang boses ng ama ni Marco. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang ang galit ni Glenda sa kanya kanina. Don't worry, iha. Tumango na lamang siya bago pinigil ang pag-iyak niya. Samantalang si Glenda, galit na galit kay Mitch dahil proud pa nitong sinabi na ginawa nito ang pangaakit kay Marco at ginamitan pa ng bawal na gamot para makuha si Marco. Bagay na hindi kailanman ikakatuwa ni Glenda, lalo't anak niya ang mapapahamak. At kung ngayon pa siya nito kakausapin, wala na siyang masasabing masama kay Lovely dahil tanggap niya na ito bilang manugang. Nagising na sa katotohanan si Glenda na napakabait ni Lovely
at nararapat ito para sa anak niya. Halos mahimatay sa galit si Glenda sa bungad ni Mitch sa kanya. Isinumpa niya ang dalaga at isinusuka dahil sa ginawa nito sa anak niya. Binilinan rin niya ang kanyang asawa na puntahan si Marco at si Lovely sa hospital. Nalaman lang din niya ito sa bruhildang si Mitch. Hindi na rin siya nagbagal pa. Agad niyang tinawagan ng abogado ng kanilang pamilya upang magsampa na agad ng reklamo kay Mitch na harap-harapang inamin ang krimen na ginawa nito. Sa kabilang banda, nagising na si Marco. Halos kaunti lang ang nanumbalik sa kanyang alaala. Basta ang tanging na ipaliwanag lang niya sa mga pulis ay may naramdaman siyang kakaiba nang inumin niya ang kape na si Mitch ang may gawa. Inakala kasi niyang magiging maayos na ito dahil nagpakumbaba itong pumunta sa kanya at nakipag-usap na wala itong sama ng loob. Ngunit hindi niya alam na may iba pala itong pakay. Lumong-lumo si Marco nang malaman na nasaksihan pala ng asawa niyang si Lovely ang baboy na ginawa nila ni Mitch. Wala talaga siya sa sarili ng mga oras na yun. Napakainit ng kanyang pakiramdam at ang tingin niya kay Mitch ay ang asawa niyang si Lovely. Umalis na ang mga pulis kasama ang abogado na pinadala ng ina niyang si Glenda. Ito na ang bahala sa dapat na isampang kaso kay Mitch. Samantala sila namang mag-asawa, iniwan na muna. Nagulat siya at nag-alala nang makitang lumuluha si Lovely. Mahal, Tahana, patawarin mo ko. Hindi ako naging maingat kaya niya ako nagawa ng masama. Mas lalo ko nagigilty dahil sa sinasabi mo eh. Sa totoo lang, ako dapat ang humingi ng tawad dahil hinusgahan agad kita. Shh, Tahana, hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan. Natural lang na iyon ang magiging reaksyon mo. Niyakap ito ni Marco upang patahanin. Pinakalma niya si Lovely at sinabing maayos na siya. Lalong hindi na rin magagawa ni Mitch ang bagay na iyon sa kanila. Dahil ang kaso, itutuloy nila at makukulong ito upang magbayad sa kasalanan. Nakauwi sila kinaumagahan na. Labis ang pag-aalala ng ina ni Marco. Sising-sisi rin ito na pinagkatiwalaan nito si Mitch. Sa totoo lang masaya siya na malamang maayos na ang ina at ang kanyang asawa. Pakiramdam nga ni Marco wala nang kulang. Hinihintay na lang nila ang resulta ng kinakaso nila. Kahit pa tumawag sa ama niya ang ama ni Mitch at nakikiusap na wag nang ipaabot pa sa korte. Ngunit matigas ang tanggi ng kanyang ama. Hindi ito kayang palampasin ng magulang ni Marco. Abala ka na naman sa pagluluto. Niyakap niya mula sa likod ang kanyang asawa. Mas may time ka na kay Mommy imbis na ako ang... Gusto kasi niya ako ang nagluluto ng pagkain. Mas masarap daw. Simula nang maging close mo si Mommy, wala na akong bebe time. Natawa si Lovely bago bumulong sa kanya. Later, may baby time ka na. Halos man lambot ang tuhod ni Marco pero talagang excited siya. Unang-una na dapat pinahahalagahan ng mag-asawa ay ang tiwala nila sa isa't isa. At kasunod naman ay ang kanilang matatag na pagmamahalan. Sa pamamagitan nito, malalampasan nila anuman ang pagsubok o dagok na dumating sa kanilang pagsasama. Dahil gaano man kasaya ang pagsasama, may darating pa rin talagang problema. Gaya na lang nila ni Marco na sinubok ang kanilang pagsasama. Sino man ang humadlang, wala nang magtatagumpay na makasira sa kanila. Sinampahan nila ng kaso si Mitch at dahil sa mga ebidensya na nakalap nila, lalo na ang CCTV sa office ni Marco, umusad ang kaso at naparusahan si Mitch sa malaki nitong kasalanan. Sa ngayon, back to normal sila ni Marco. Wala na rin namang problema sa kumpanya, kaya naman marami na itong time sa kanila. Habang ang ina nitong si Glenda ay nakarecover naman ng lakas kahit paano. Patuloy ang paggagamot nito upang kahit paano madugtungan ng kaunti ang buhay nito. Masayang-masaya si Zoe dahil nakadalaw ang ama ni Lovely. Hindi pa kasi sila makabalik sa probinsya kahit nakapagdesisyon na ang ina ni Marco na magpagamot na. Hindi na ito maiwan ni Lovely, lalo't nakikita niyang malulungkot ito kung hindi nito makakasama si Zoe. Kung kaya ang ama na lang niyang pinagbiyahe niya upang makadalaw sa kanila. Tay, mano po, maayos ba ang paninirahan niyo dito? Hindi ba pasaway ang asawa mo? Sabihin mo lang sa akin. Napasimangot si Lovely. Si tatay talaga pati dito nais akong pagalitan. Tay, ihatid na muna kita sa magiging silid mo sa ilang araw na pananatili mo dito. Anyaya niya kahit karga pa nito si Zoe. Dito po muna kayo. Si Zoe katabi mo kasi miss na miss ka na po niya. Balae, magandang gabi ho.
Bati ni Glenda sa kanyang ama. Nakakalakad naman na ito pero kailangan pa ng alalay. Si Marco ang nakaalalay dito at pinaupo. Madaming hinanda si Lovely, animoy fiesta. Pero lahat naman garantisado kung masarap. Hawak kamay si Marco at Lovely na nakikinig sa ina niyang tuwang-tuwa. Ito rin ang nagsusubo sa anak nilang si Zoe. Hinahayaan na lang nila dahil ito lamang daw ang magagawa nito para sa apo. Matapos ang salo-salong dinner, niligpit niya ang mga kainan bago sumilip sa silid ni Glenda. Nakita niya itong gising pa at hindi ginalaw ang gatas na tinimpla niya para rito. Madahan siyang pumasok at naramdaman naman agad siya nito. "Mami, sayang po yung gatas mo, kaya kailangan niyo tong inumin." Napangiti naman ito bago siya sinenyasan na tumabi. Napabuntong hininga pa ito na tila ba napakabigat ng sasabihin bago ito nagsalita. "Iha, masaya ako na ngayon maayos na talaga ang lahat. Maging ang pagsasama ninyo ng aking anak na si Marco. At soon naman po ikaw naman, Mami. Bumabalik na po ang sigla ng katawan nyo. Wala na akong pag-asa, Iha. Bilang na ang itatagal ko sa mundong ito at tanggap ko na yon. Kaya sana maging kayo ay tanggapin na ninyo. Nandyan pa naman ang daddy ninyo na gagabay sa inyong mag-asawa. Naniniwala pa rin po ko na may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa ho." Matatag na tugon ni Lovely. "Makikita niyo pa po ang pagdadalaga ni Zoe." Pigil ang luha ni Lovely. Naranasan niya nang mawalan ng ina kaya araw at gabi ang panalangin niya na sana wag munang bawiin ang buhay ng ina ni Marco. Sana dagdagan lang ang buhay na itatagal nito. Hanggang sa magawa na nilang iproseso sa isipan nila na kailangan na talaga nitong mamaalam. Niyakap niya ito. "Babawi ka po sa akin." Mariin siyang napapikit habang naguunahan ng mga luha. "Pilya ka talaga. Hindi mo dapat ako iniiyakan at di pa naman ako patay." Nagawa pa nitong magbiro. Ngunit tama nga sila na hindi mo hawak ang buhay ng isang tao at hindi mo masasabi kung anong oras o araw ito babawiin. Bumigay na ng tuluyan ng katawan ng ina ni Marco, 1 buwan lang ang makalipas matapos nilang akalain na lumulusog na ito at tuloy-tuloy ang recovery. Biglaan ang pagbagsak ng katawan nito at hindi na talaga nito kinaya. Time of death. Hindi na narinig pa ni Lovely ang oras na sinabi ng doktor dahil sa lakas ng pag-iyak ni Marco. Taimtim naman ang pag-iyak ni Lovely. Masakit at napakabigat ng araw na to para sa kanilang lahat. Walang humpay ang agos ng mga luha nila dahil sa pagdadalamhati, pero nakahanda naman na sila. Inihanda na sila ni Glenda sa araw na ito. Damang-dama ni Lovely ang sakit na mawalan ng ina at minamahal sa buhay. Bumalik ang mga alaalang pilit niyang inaalis sa kanyang isipan. Walang iba kundi ang pagkawala ng kanyang ina. Ganitong-ganito din. Napakabigat. Wala na siyang ibang nais kundi ang umiyak lang. Ngunit napakabait ng Diyos. Dahil kung may nawala, may dumating naman sa kanilang buhay. Ilang araw lang matapos ang libing, nag-positive si Lovely sa PT. Ating na si Zoe. May kasunod na ito. At unexpected pa nga ito para sa kanila dahil hindi naman sila nagplano. Ngunit hindi rin naman sila gumamit ng proteksyon dahil mag-asawa naman sila at nais rin naman talaga nilang magkalalaki na sana. Sa puntod ng ina ni Marco sila nag-celebrate ng simple lamang. Hindi kasama ang ama ni Marco dahil mabigat pa rin para dito na mawala si Glenda. Ngunit ipinaabot nito ang pagbati sa kanila. Sa ngayon, nakafocus sa business ang ama ni Marco at ginagabayan naman nila itong mag-asawa sa pagdadalamhati nito. "Mahal, sa tingin mo, mag-aasawa pa ang dad mo? Payag ka naman ba?" Curious lang na tanong ni Lovely. "Bakit hindi? Basta ba'y masaya siya. Nakita ko naman na mahal niya si Mami. Pero hindi naman habang buhay. Magdadalamhati na lang siya. And I'm really sure na gusto rin ni Mami yun. Pero ang tanong, si Dad ba gusto niya? May edad na siya. Oo, maraming gugusto sa kanya kasi mayaman. Pero baka lukuhin lang siya. Iba pa rin yung love na nasumpungan niya sa mami mo. Yung pagmamahal na kahit anong away nila, babalik pa rin sila sa isa't isa. Like us? Natawa si Lovely. Bihira naman ang away natin ah. Malalim na away, malalim na sugat pero mas malalim ang pagmamahal. Galing mong magpakilig. Napatawa pa si Marco. Zoe anak, you good? Tanong pa nito sa anak na abala sa kinakain nitong prutas. Thumbs up lang ang sinagot nito na kanilang ikinatawa.
Umuwi na rin naman sila. Hindi na sila nakabalik pa sa probinsya dahil nagdesisyon na silang manatili sa mansyon at mag-focus sa kumpanya na ipinahandle na kay Marco. Pinadadalaw na lang niya ang ama niya upang hindi naman ganoon katagal ang kanilang pagkakawalay. Masela ng pagbubuntis ni Lovely at talaga namang iba ang cravings niya. Panay pa niya na pagbabalingan ng sweet niyang asawa. Naawa na rin siya pero hindi niya kasi makontrol minsan ang mood niya. Gustong gusto niyang awayin ng asawa kahit wala naman itong ginagawang mali. Malaki nga ang pasalamat niya dahil napakamaunawain ito kahit noong hindi pa siya buntis. Marco, where's my rainbow mango? Ha? Rainbow ba? Akala ko pwede ang green lang. Parang nais manuntok ni Lovely sa sobrang sama ng loob niya. Para siyang batang umawa dahil lang hindi nasunod ang gusto niya. Green na green kasi ang mangga pero ang billing niya ay rainbow na mangga. Pinturahan ko na lang para maging rainbow. Pero mas lalo itong umiyak. Pinatahan niya ito pero matigas si Lovely dahil hindi niya nakuhang nais niyang mangga. Naiiyak na lang din ako dito. Sa parang naluging itsura ni Marco, malakas na natawa si Lovely. Para siyang baliw na iyak-tawa ang sitwasyon. Lumong-lumo kasi ang reaksyon ng kanyang asawa. Sino bang hindi matatawa? Sige, pahawak na lang ng betlog mo. Nasamid sa sariling laway si Marco sa gulat sa kanya. Pero kasi gusto talaga niyang hawakan. Parang ang cute nitong panggigilan. Weird para sa iba, pero para sa buntis na nasa simula ng paglilihi, tila ba walang imposible. Baka hilahin mo eh. Natatakot na wika pa ni Marco na para bang walang tiwala sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya naman agad nitong inalis ang short at boxer. Mariing napapikit si Marco nang laro-laruin nga iyon ni Lovely. Ngunit para sa asawa, magagawa niyang lahat kaya naman hinayaan na lamang niya ito sa nais nito. Napabuntong hininga si Marco habang si Lovely napapahagik-gik dahil super cute daw nun. Sa isip-isip ni Marco, hindi naman kaya maging mukhang betlog ang anak nila. Natawa din si Marco sa kanyang naisip. Ilang sandali pa, napansin niya na nakatulog na ito. Hinaplos ni Marco ang buhok nito habang nakangiti. Napakaswerte niya sa asawa. Malaki ang sinakripisyo nito para sa kanya. At habang ipinagluluksa niya o down na down siya dahil sa pagkawala ng ina niyang si Glenda, ay hindi ito nawala sa tabi niya. Wala nang ang kulang sa pagkatao ni Marco. Si Lovely at ang kanilang binubuong pamilya ang pumuno nito. Ngayon ay ipinapangako niya na poprotektahan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya.